Handang-handa na rin na ang Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila para sa posibleng pagdami ng mga biktima ng paputok sa salubong sa bagong taon. At live mula sa JRRMC, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, kumusta dyan? Yes, Cheryl, may designated area na nga dito sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center para nga doon sa mga pasyente nga mabibiktima ng paputok. At dito nga, kung makikita ninyo sa aking gilid, yung step 1 kung saan gagawin yung kanilang assessment. Dito naman sa step 2, yung kanilang treatment and management. Dito gagawin yung initial treatment. Dito huhugasan yung mga sugat. Kasama na rin dito yung pagturok sa kanila ng anti-tetanus at antibiotics. Pati mga operating rooms nakahanda na rin para sa mga pasyente na malala ang matatamo nilang sugat mula sa mga paputok. At nandito na rin nakalatag yung mga gagamitin para sa pag-opera gaya ng pagputol ng daliri. At sa puntong ito, makakausap natin ang Chief Resident ng JRMMC sa Department of Orthopedic na si Dr. Jose Bondok. Doc, kamusta na ba? Meron na bang dinala ngayong pasyente dito na nabiktima ng paputok o nasugatan? Hi, good evening. As of today, wala pa po tayong natatalang bagong casualty. So far, mula December 21, meron pa rin tayong 17 casualties. So, we are expecting na by midnight or after ng mga celebration, doon magdadagsaan yung mga pasyente. Pero hopefully not. Sana lahat na nagsiselebrate ngayon ay mapayapa at ligtas. Okay, Doc, ito yung mga kagamitan na gagamitin ninyo. Baka pwede nyong ipakita sa amin ano yung ilan dito na gagamitin. Kapag ang mga sugat lang natin ay mabababaw, gagamitan na natin ito ng mga minor set, mga pantahi. Pero kapag naging komplikado ang kaso, nasabugan at umabot po sa buto, baka kailangan na natin gamitan ng external fixator. Okay? Ito mga bakal na ito ay nagsastabilize ang buto na nakabarena sa loob ng ating mga buto. Okay? Pero pag ang mga daliri ay naputulan na or kailangan putulan, gagamitan po natin sila ng mga bone cutter tulad po nito. Tawag dito ay rongeur, para siyang nail cutter pero pang buto. Okay? Pero pag malalaki ito po ang mga buto tulad sa mga bisig, gagamitan na natin sila ng mga bone saw. Okay? Alright, so yan po mga kapatid, nakita nyo, pinakita na mismo ni Doc kung ano yung mga gagamitin. So Doc, huling paalala sa mga kapatid natin, lalo na sa mga bata na gustong gumamit ng paputok mamaya. Okay. Para po sa mga magulang or mga bantay, ingatan po natin ang ating mga anak. Huwag na pong magpagala-gala mamayang gabi, lalo na marami po nagpapaputok. Okay? Ang pagpapaputok ay panandali ang kasiyahan, mawalan ng daliri ay panghabang buhay. Maraming salamat, Doc, and Happy New Year. Yan muna ang latest dito. Balik sa inyo, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.